What's up, Tech Fam? Kuya Ben here at andito tayo sa grand launch ng Vivo V30 series at kasama ko ngayon si Kuya Mart of Vivo. Kuya Mart, pakilala ka naman eh. Hi guys, so my name is Raymart Naya Palamares, so Trade Marketing Officer ng Vivo Philippines na nag-handle ng buong Central Manila. So Vivo just launched two variants of the Vivo 30. There's the Vivo V30 regular edition tapos merong Vivo V30 Pro. So para dun sa mga first time pa lang na narinig itong Vivo V30 series, Kuya Mart, pwede mo bang i-explain kung anong pinagkaiba ng dalawa? Sure sir, so eto sa V30 at V30 Pro, para sa mga nako-confuse kung ano ba yung pinagkaiba ng dalawa, so let's look at the design muna. So unang-una kasi mapapansin kapag between V30 or V30 Pro is yung tinatawag nilang camera module. Makita nyo dito, even if we're using the same color, madidistinguish nyo pa rin kung alin dito yung V30 Pro or V30. Why? Because of the logo of Zeiss Optics. So Zeiss Optics ang ginagamit natin for V30 Pro. Particularly, makikita siya sa pinaka-camera module ng back camera ng V30 Pro. And then, ito namang regular V30 5G, walang nakalagay na Zeiss lens or Zeiss logo. So yun yung pinakaiba nila. And then, exclusively for V30 Pro, meron lang siyang available na isang color, which is limited edition, the petals white color. If you will look at it, meron siyang 3D petal pattern. So, which is unique and bagong technology na hina-highlight ni Vivo in terms of design. Next, for the V30 5G, meron tayong two colors available. So, ang unang color natin, of course, we have the petals white na gumagamit pa rin ng 3D petal pattern, and also, itong tinatawag namin na green sea. So, the green color na meron siyang rippling magnetic particle na inspired sa mga island of Southeast Asia. So, yun yung inspiration ng at mood na pinapakita ng green sea natin. So, Ganda. Bukod, and I just wanted to add something. Sir, no, kasi kung mapapansin mo dito sa V30 Pro, meron ka ditong tatlong camera lenses or camera na makikita sa module nito. So we have the triple 50 megapixel. 50 megapixel for main camera, 50 megapixel for wide, and 50 megapixel for portrait. And etong V30 po natin, we're using dalawa na 50 megapixels. So 2 megapixel for 50 megapixel for main camera, and also we have 50 megapixel for wide. So, OIS ba yan? yes, but these smartphones are using na pareha silang gumagamit ng optical image stabilization, and also same silang merong Auralite. Auralite or yung tinatawag naming Auralite or portrait system 3.0. So yun, yung pinaka-latest version ng Auralite. Pwede ba natin i-on yung Auralite para mapakita natin? So para sa mga nagtatanong ano yung purpose ng Auralite is nakilala tong Auralite na to sa V27. Nagsimula talaga to sa V27. Ang pinaka-purpose ng Auralite na to, if you will look at it, ito yon. So ito yung kiniklaim namin at pinapatunayan namin na built-in pocket or photo studio. Why? Meron ka ng katulad ng mga lighting na ginagamit ng photo studio pero nasa bulsa mo na. So this is the purpose. Pero ang main purpose talaga nito is kapag nagka-capture ka ng portrait in low light. Sir, mahilig ka mag-take ng photo, tama? Especially portrait. Pero ano yung kadalasan mong napapansin kapag nagpo-portrait ka sa madilim? Very soft, hindi siya sharp, tapos grainy. Isa sa mga problem, tama si sir, ang binabanggit niya is grainy and hindi talaga ma-achieve yung magandang klase ng portrait. Why? Kasi anong ipo-portrait mo kung madilim na? Ang purpose ng portrait is to blur the background and highlight the subject. Tama? Pero kapag madilim yung background, hindi mo na ma-highlight na maayos yung subject. That's why na-came up ang technology na tinatawag na Auralite para tulungan ng portrait na magkaroon ng sariling ilaw. But this Auralite can adjust its color temperature. So in every situation, nasa low light condition ka, every situation, pwede mong gamitin, pwede mong i-adjust. Actually, sir, ginamit natin is manually adjust. Pero it's also available kapag automatic. So that's the intelligence of our Portrait Master or yung Auralite Portrait 3.0 natin.
At guys, in fact, Marami pang difference yun, sir. So, in terms of processors, in terms of other features, marami talagang pinagkaiba yung dalawa. okay, so in terms of the chipset, the Vivo V30 Pro runs on the MediaTek Dimensity 8300 chipset, while the Vivo V30 runs on the Snapdragon 7 Gen 2. Sir, Tama ba? Dimensity 8200. Dimensity 8200. And then it's Snapdragon 7 Gen 2. Gen 3. Okay, yun. The Mali latest pala ako. generation. Okay, yan. Ayos. So, in fact, hindi natin na-mention na ang pinagkukuha natin ngayon ng video is the Vivo V30 with the Aura Light on. Yes. Oo. Actually, V30 pa lang yan, sir. Pero if you will experience the V30 Pro, tapos meron pang tulong ng napakalaking advantage ng Zeiss Optics. Magbibigay lang din ako ng konting background about Zeiss. Kasi si Zeiss Lens po kasi isa to sa pinaka nangunguna at pinakakilalang lente ng camera. Okay. Ang advantage po kasi nito is itong si Zeiss is over 130 years na siya sa market. So talagang proven and tested na talaga yung market nila at napapatunayan na itong Zeiss ay hindi lang siya pang all day use. For everyday use, lahat ng purpose pwede mong gamitin. So kung naalala mo kanina yung representative ng Zeiss, yung mga Zeiss lens ginagamit yan for microscopes, sa mga research and development, and also yung mga outer space. And trivia, sir, I will give you a trivia. Yung pinakaunang picture or photo sa pagtapak ng tao sa buwan, we're using the Zeiss lens. So, Ganun ka, in collaboration with Vivo. ganun kaganda yung quality ng Zeiss. So, kamustahin natin guys? Ano yung mga comments nyo, di ba, based sa image quality ng video? Okay, let us know dun sa comments. Usap tayo doon. Pero bago natin i-end yung video, Sir Mark, ano ba yung favorite feature mo so far of the Vivo V30 series? Tapos saan namin ito pwedeng mabili? Okay, for the first question, sir, no, since I'm also using the V30, so nagamit ko na siya ng mga ilang weeks na, and yung favorite ko talaga, syempre, bias na sa akin yung Aura Light Portrait, which is yung third generation. Pero nakikita ko talaga yung effects nito in terms of night mode capability. Sobrang ganda. Ito yung mga sample pictures ko using the night mode for a while lang Uy. po. So ito papakita ko kay sir. So ito is in Manila lang to siya na mga shots. Yan. So i-close up lang din siguro natin. Ganda nung kuha, no? Jones Bridge yan, di ba? Yes, Jones Bridge, the very famous Jones Bridge of Manila. So yan, sobrang ano niya, sobrang yung kiniklaim ni Vivo na magandang klase ng lens na ginamit because we are using the Zeiss lens for V30 Pro. And then, yung kiniklaim ni Vivo na Vivo Camera Bionic Spectrum na true to human eye yung magiging color niya even in low light or daylight man or daytime ka na pipicture. And also, tandaan natin, when it comes to stabilization, ito ay gumagamit ng OIS na hindi lang for stabilization. It also helps para makakuha ka ng brighter images in low light and also clearer details and accurate colors. And yung syempre, yung mismong gamit nating camera dito is yung magandang klase ng sensor. For V30 Pro, we're using the Sony IMX920. So, sobrang powerful ng sensor na yon in partnership pa with the Zeiss lens, kaya sobrang ganda ng result. And for V30 naman, we're using the OmniVision 50e na version na talagang subok yung quality at makikita nyo naman yung detailings dito sa mga night mode photographies natin. Ang ganda. Tapos ito pa yung V30 lang, ha? Yes, V30 pa lang to, guys. And available na since na-launch na today yung ating V30 series, available na siya online or offline stores. So saan ba natin mabibili to? Bias na rin. Central Manila, bili na kayo. So lahat, SM Makati, SM Mega Mall, Santa Mesa, San Lazaro, any stores available na yan sa offline stores natin. And then for online naman, available na rin siya for Lazada, sa mga TikTok, sa mga Shopee, sa mga vivo.com, sa mga talagang pages ng Vivo Smartphone Philippines. Presyo. Okay. Nakalimutan Okay, na. for
the price for the V30 series, so unahin natin yung V30 na 12 gig RAM plus 12 na merong 256 gig, retails up to 24,999 pesos. And for the V30 5G na naka 12 gig RAM plus 12 na merong 512 GB na storage, available din siya for 27,999. And then yung pang flagship level natin na V30 Pro ay nagkakahalaga lang ng 34,999 pesos na merong 12 gig RAM plus 12 gig extended RAM. Imagine 24 gig na yan. Then we have 512 GB na internal storage. Yun, very nice. O, di ba? Pwede na ba, guys? So sa lahat ng mga interested, you can check naman sa lahat ng mga stores na nabanggit ko po. And don't forget to support the channel of Sir Tekuya. Tekuya. Okay, thank you guys. Thank you, Mart. It was a pleasure having you with us. So, hanapin niyo na lang si Sir Mart sa stores. Sa store, di ba? Yes, Tumatambay actually, ka sa mismo. nag-visit kami sa mga stores. Kami yung mga nagtitrain ng mga product experts namin kung paano ba talaga ibida sa market, ipakilala sa mga consumers natin na dapat ang V30 series yung dapat bilhin ng yung mga customers. So, thank you so much, guys. Alright, look forward to the Vivo V30 series in stores and in online stores today. Takits guys, kung may tanong, takits na lang sa comments. Paalam!